Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong lingkod, Ado Panglinawan, na nagbubugad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Una-una, Paring Ado, magandang hapon. Magandang hapon muli sa inyo lahat na alam ko nagdudusa pa rin dahil sa kabulastugan nitong gobyerno na pinamunuhan nitong Marcos Jr. na anong sabi mo pare? Bangag! Bangag daw, sabi ni Paring Ado. At dito natin, sa bagong issue ngayon, papakita natin na lalo pang lumala ang kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Dito sa inexpose ni Congressman Ungab at kasama si Pangulong Duterte tungkol sa falsifikasyon at mga violation ng mga procedures sa pagpasa ng ating budget. Ito po, marami pong pwedeng madali dito, mga senador at ang budget secretary. Senador, congressman at mga budget secretary. Dahil po, dito sa issue na pinakita or pinag-usapan ni Ungab, Congressman Ungab, dating Appropriations Committee Chairman yan, 2 beses, at ang ating dating Pangulong Duterte. O ito po, pakinggan natin si Congressman Ungab. Ito po ay tungkol sa pagpasa ng bicameral report ng mga senador at mga congressmen, pero hindi kumpleto ang dokumento. May mga pirma na ipasa na nila, pero natuklasan ni Congressman Ungab na napakarami ang mga blanco doon sa mga pages, mga provisions but remain blank, unfulfilled paragraphs or sentences. Ito po, pakinggan natin si former Congressman Ungab from Davao. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11, page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on program appropriations. So let's go directly to the page SP 11 to SP 12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nahalata ko sa kasi Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP 11 to SP 12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104
1,820,715,000 and replaced with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. At saka may nakita rin akong observation. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit tinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be complete in itself. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Napakalaking dagok sa bansa natin na ang pinaka-sacred na function ng Congress, which is to pass a law that would appropriate funds for the operation of government, for the distribution to our people in terms of health, amelioration, social funds, Delivery of basic basic services, including the education and most of all the food security and infrastructure, magiging falsified ang ating dokumento. Tulad nitong pinakita ni Congressman Ungab na bicameral report, paano magkakaroon ng Kitang-kita, di ba? blanco? Kitang-kita. Itong mga talantadong mga senador, Pabaya. paano nyo pinirmahan? Natutulog ba kayo or pinatulog kayo dahil mayroon ng allocation na binibigay sa inyo at hindi nyo natitingnan yung papel? Sabi nga ni former Speaker Mitra, alam mo naman yan sila, maski toilet paper, pipirmahan nila Pag nabigyan na ng tranquilizer. Nabigyan na ng tranquilizer, oo. At mayroon ng panggastos, lalo na itong mga
re-election is may panggastos sa eleksyon. Ha? Kailangan. So, yun po. At nagkomenta o nagbigay ng komentary si President Duterte na paano naman mapipirmahan ng isang batas na may mga blanco. And the President was exactly referring to the bicameral report. He was not referring to the General Appropriations Act. He was referring to the BICAM report na pinakita ni Mr. Ungab na blanco, maraming blanco. Oh. So, ibig sabihin yan, this was a deliberate attempt that at any time pwedeng lalagyan ng figures. So, ibig sabihin, mayroong moro-moro na nangyari between the executive and the Congress. So, anong reaksyon nitong presidente natin? Anong klaseng presidente ito? Bangag na presidente. Pakinggan natin ang kanyang nang aakusa kaagad. Ito, pakinggan natin. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Bupols talaga nito at Sleazy. lazy. Lazy and Tamad, sleazy. bupols, at hindi alam yung pinagsasabi mo, Mr. McCoy Jr. Lulukoy. Sir, anong pangalan ko? McCoy Bangag. Sir, McCoy Bangag, sabi ni Ado. Ang pinag-usapan po, sir, hindi yung General Appropriations Bill. After the fact na yun eh. That's already after the fact. Ang pinag-usapan, yung BICAM report, which will become the General Appropriations Bill. GAB. So, doon pa lang, kung matino ka na Pangulo, dapat nagiging concern ka. Kasi there is a breach of procedure. Paano mangyari at magiging tama yung mga papeles, mga dokumento na magiging support noong General Appropriations Bill kung mga papeles doon yung pinaprubahan sa BICAM ay mga blanco. Alam nyo po, Mr. Marcos, kung nag-aaral ka at matalino ka, malalaman mo na ang BICAM report is the appropriations itself. Kung blanco yon, paano magkakaroon ng General Appropriations Bill? Ikaw, dahil wala kang pag-aaral, hindi mo tiningnan na yung pinirmahan mo, pinil up na ng ibang tao.
Unang-una, hindi na, tapos na sa Kongreso may mga pirma na. So, saan mapupunta yung blanco na appropriations bill that was worked out by the BICAM committee? It's either dinoktor, pagkatapos na na-ratify, dinoktor ng mga staff ng BICAM, or staff ng House, or staff ng Senate. After After it has been ratified. Kasi after it has been ratified, pinirmahan ng mga senador, maski blanco, so necessarily pipil-upan yan. Pipil-upan para maging kumpleto. So it can be, Mr. Marcos, makinig ka po. It can be possible na yung mga blanco ay pinil-upan ng mga staff ng BICAM or pinil-upan ng inyong DBM. budget secretary. At yan po ay nangyari na yan. Ito, pakita natin yung nangyari kay Andaya at ni Jokno. Kaya nasipa si Jokno sa pagka-budget secretary. Pakita natin yung pangyayari nung kay Jokno at kay Andaya. Andaya grills Jokno over 2019 budget insertions. Reported by Bibian Gulia. House Majority Floor Leader Roland Andaya Jr. grilled Budget Secretary Benjamin Jokno on Tuesday over alleged insertions in the proposed 2019 national budget. Andaya, who was Budget Secretary during the term of then-President Gloria Macapagal Arroyo, asked Jokno to explain the insertion of 51 billion worth of projects in budget of the Department of Public Works and Highways. Andaya said even President Rodrigo Duterte was not aware of the 51 billion that was added to the DPWH budget. The President told me since it's the President's budget, he had nothing to do with it, and that I should ask you, Jokno, and that he asked who were the big recipients of the budget. And ang recipient nito, yung bayaw ni Jokno, na kontraktor. Kaya si Jokno nasipa, pero maswerte pa rin, nagiging na-promote na Central Bank Governor. Ano pong nangyari dito? Pwedeng pinalsify yung mga blank figure, dinagdagan ng mga staff ng BICAM or the Senate or the House for that matter, or they passed the budget in blank and it was filled up just like what Andaya said. It has been inserted. Figures had been inserted by the Department of Budget and Management. So that pagdating sa inyo, Mr. Marcos, tapos na ang buto-buto. Kaya pwede mong sabihin na pinirmahan mo kumpleto. Pero yung proseso, sir, paltos. Because kung kayo ang nag-fill up dyan sa DBM ng mga figures, that's no longer within the Constitution. Because the budget is approved by the House of Representatives and the Senate. Hindi na legislated. Hindi na legislated. It is already fulfilled by the executive. Kayo na po ang nag-final ng kanyang ng budget. Kaya nga, ang sinasabi ni Duterte, based on ungab sa revelation, paano ka pipirma ng budget na may mga blanco? Kung matalino ka, Mr. Marcos, Binalik mo dapat. pero ano ba ito si Marcos pare? Bangag. Bangag. Kasi bangag ka daw, sabi ni Alo, wala kang pag-aaral na sinasabi. Wala kang pake. Ang dapat mong gawin, Mr. Marcos, is to investigate sino po ang naglagay ng mga figures. Yes. Kasi noong una, pirmado yan
Pero maraming blanco. Sino ngayon ang nag-fill up? Who filled up the blank? Who filled up the blanks? Is it the staff? A TWG? senator? The chairman? Grace Poe? O Saldico? O silang dalawa? Kuntsaba? Nagkakuntsaba? At sila ang nag-fill up at through their staff? Or may usapan kayo na sige, blanco yan, bigay mo na lang sa aking budget secretary at yung staff na niya based on my instruction na ito yung ipipill up natin para bigyan ko yung kumpare ko sa NEA, kumpare ko sa NIA, kumpare ko sa kung anong department na magkaroon naman lang sila ng windfall. Kaya- Yun po, Mr. Marcos. Hindi mo sasabihin na nagsinungaling si Duterte kasi walang sinasabi si Duterte. Klaro doon sa papeles, blanco eh. Kaso kasi Anong lying? tulog ka buong araw o gabi, paggising mo, may nagsutsot sa'yo, tapos magpa-interview ka, Sabihin mo na lang, nagsinungaling. oo, sabihin mo na Sabihin mo na kagad. lang, nagsinungaling. Oh, sabi ni Cesar Chavez at ni Belsamin, Sir, pag tinanong ka, sabihin mo, nagsinungaling na naman si Duterte. Oh. Pero, tiningnan mo ba yung antecedent where Duterte was coming from? Hindi po. Dahil, ikaw ay isang Bangal. bangag. Oo. Tama po yan ang sinasabi ni Ado. At, ito, yung kapatid mo mismo, sinasabihan ka na yung bicameral conference ay blanco talaga. May mga blanco at hindi sila binibigyan ng kopya. O, pakinggan natin si Hindi nakikinig talaga ito. Amy Marcos. Bagay- Matanda mong kapatid, sinabihan ka na, winarningan ka na yung sinasabi ngayon ni Duterte at ni Ungab ay totoo yan, hindi ka nakikinig. Kasi tamad ka. Hindi ka nag-aaral ng dapat mong trabaho. Para kang pirma na lang ng pirma maski hindi mo binabasa. Why? Because dito pa nga lang sinasabi mo, oh, that's so hard. 4,000 pages. How can we scrutinize every page? Sir, duty mo yan. Maski hindi ka matulog ng buong gabi, trabaho mo yan, na isa-isahin mo yan. Because responsibility mo as president. Pirma mo. You don't nakalagay. rely On on your anybody. staff. But if you are lazy, then these things really happen. O, pakinggan natin si Amy Marcos. Sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Mr. Marcos, tanong ng kapatid mo, paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Quote So- and quote. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Ungab, sinasabi ni Duterte, they were talking, Amy was talking about the BICAM report. Because pipirma sila after the BICAM report has been accomplished, niraratify po yan ng Senado, niraratify ng House. To become the common version of the House. Of the House, which will become the General Appropriations Bill. to be submitted to you for signature. To yes. become the General Appropriations Act. Okay. So, tinuturuan po kayo namin dahil napaka-bopuls mo, sir.
ultimong kapatid mo, sinasabihan ka na nga na tama si Duterte, hindi nagsisinungaling, tama si Ungab, hindi nagsisinungaling, kasi siya mismo was a witness to the fact na yung BICAM report, hindi siya binigyan ng kopya, may mga blanco na mga page doon, Ang dami. hindi siya pumirma. Maraming hindi pumirma na senador, si Bongo, si Bato, may iba pang hindi pumirma. And yet, dahil siguro, under the bunal ka ng sino man dyan, pinalusot mo lang. In spite of the defect in the process, in spite of the defect in the final bill, pinasa mo. At pinagyabang mo pa na iniisa-isa nyo. Siyempre, tapos na after the fact na yun. Nung iniisa-isa nyo, kasi Napunuan na. na-fill up na yung sinasabi ni Duterte at ni Ungab na blanco, pinilapan na ng Kung sino. budget secretary mo or pinilapan na ng mga technical working group ng Senado. Uy, pero may nagtatanggol sa kanya. Tapos itong kung sa pa yan sa western movie, yung kabayo mo, yung sinasakyan mo parati nagsisip-sip sa iyo, itong traidor na Bersamin dahil nilagay ni Duterte na Chief Justice, nilagay pa na GSIS Chairman, gusto pang traidorin si Duterte at ito ang sinasabi. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news ang sinasabing anilagdaan 2025 gaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilang bahagi nito ay sinadyang lagyan ng blankong halaga upang ito ay sulatan na lamang ng halaga na parang blankong tseke. Ayon kay ES Bersamin, dapat itong kondenahin dahil walang pahina sa 2025 national budget na hindi nabusisi bago lagdaan ng Pangulo bilang batas. Dagdag pa niya, lahat ng 4,057 pages ay binusisi ng daan-daang professional staff ng Kongreso at ng Department of Budget and Management o DBM. Metikuloso niya itong pinag-aralan line by line ng mga civil servants para matiyak na walang discrepancy sa mga inilalaang pondo. Imposible anyang iniwan ng blanco ang halaga ng ilang items. Imbes na i-advise nitong kumag na ito, si President Marcos, na sir, yung sinasabi ni Duterte, hindi yung General Appropriations Bill. Ayusin natin. Ang pinagsasabi ni Duterte at ni Ungab, yung bicameral conference report. Pinanday na nila yung batas, pero may mga blanco na iniwan. Kung matino itong Bersamin na ito, sasabihin niya kay Marcos, sir, madadali tayo dyan. Wag nating tanggapin yan dahil blanco Wag nating tanggapin, ibalik natin sa Kongreso. Yan ang tama mong advice. Hindi yung akusahin mo si Duterte ng criminal act when Duterte was only exposing sa kabulastugan ng bicameral report. He did not say that the General Appropriations Bill are full of blank. Yung pinakita nilang papel is not the General Appropriations Bill. It is the bicameral report at sinasabi ni Duterte, hindi pwede yan. How can you have a bicam report na blanco? Kung matalino ka sana, kaya nga nakisawsaw, ang dami ngayong nakisawsaw. Itong mga kaliwete sa Kongreso, may mga dinadaldal pa. Ngayon lang sila nagki-question. Pero noon, pagka nakakuha na ng kanilang abuloy o whatever, o blank check, o tahimik na. Ito ngayon, siguro hindi pa nakakuha ito. Hindi pa siguro, or hindi nakasali, or na-overlook yung kanilang pagdadaldal. Ito.
Yung bicameral conference committee, wala kaming kopya. Yung mga changes lang yung meron kami. Ayon naman kay Congresswoman Brosas, wala rin siyang kopya ng sinasabing BICAM report. Matagal na ring pinapanawagan ng Makabayan Block Solons na gawing transparent ang nangyayaring proseso sa BICAM. Matagal na naman namin sinasabi yun, na yung transparency sa bicameral conference. Dapat transparent talaga yun. Dapat kita ng taong bayan in every step of the way kung ano yung ginagawa, ano yung binabago, ano yung from previous to now. Dagdag pa ni Congresswoman Brosas, pag-aaralan nila ang issue kaugnay ng blankong items na ito. Transparency daw. Tapos, hindi daw sila nabigyan ng kopya. Paano nyo naman ni-ratify yan? Hindi ba? Pag nag-ratify ka ng bill on third reading or bicameral conference committee resolution, hindi ba dapat bago mo pirmahan, kasi kailangan ipirmahan niya to make it valid, bakit tingnan mo ito? Napaka-ek talaga nito. Hindi ka humingi. Sinabi mo, hindi kami nabigyan ng kopya. Bakit ka hindi nag-point of order? Tumayo doon sa floor. Sir, Mr. Speaker, we cannot proceed with the voting here with the bicameral conference. We don't have a copy. Can we study this bill yet? Pero dahil may ano ba na ba yung tawag niyan? Baka may sa ilalim ng kumoda mo okay na sa inyo. Tapos ngayon porque ni-raise ni Ungab, sisip-sip kayo at sasakay na naman kayo. Tulad nitong isang biyahero, isang kibitcher na wala man siyang papel doon. Gustong namang pumapel. Tingnan mo itong kumag na ito. Gustong pumapel. Nasabi na ni Ungab, nasabi na ni Duterte. Gusto pa rin niyang sumabit. Sumakay. Pakinggan mo itong consequential na pretend na opposition na hindi naman. Ito, pakinggan natin. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Uulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Tingnan mo, sumakay pa ito. Anong gagawin niya yan? So, sumakay ka, pare. What's your point? Ano ka ba? Tunay ka ba ang oposisyon? Or ginagamit mo lang ang oposisyon, ginagamit mo lang na maisog? Hinihintay namin ni paring Ado kasi sinasabi ni Marcos na sinungaling si President Duterte. At binabaka pa siya he was lying. At sinabi ni Bersamin, it's a criminal. Sumasakay ka. Tayo ka ng kamay mo kay Pangulong Duterte. Nagpapalagay ka ng mga picture ni Sara sa likod mo. Pero wala kang sinabi. Sinabihan si Duterte ni Marcos na sinungaling. Ikaw, anong sinasabi mo kay Marcos? May sinabi ka ba na mas sinungaling ka, Marcos? Marcos, kabulastugan ng gobyerno mo. Corruption. Pero panay-pahaging ka lang, Mr. Rodriguez. Kasi best friend mo si Marcos. You can never say anything against Marcos. Hindi mo kaya sabihin, Marcos alis dyan. Marcos resign. Tapos, gagamitin mo si Duterte. Tatabi-tabi ka pa doon. Wala ka namang papel doon. That was a press conference of Ungab and Duterte. Anong papel mo doon? Tapos ngayon, sasakay ka, kunyari, matalino ka, you've never even been a member of Congress. Hanggang barangay kapitan ka lang Tapos, i-explain ka pa as if marunong ka sa budget process. Pare, nakakahiya ka naman. Gusto mo pang sumakay, when all the people are already hearing Ungab and Duterte. Gusto ko pang sakyan yung issue.
Pero, dapat kung sumakay ka, tirahin mo si Marcos personally. Ha? Pero, best friends kayo eh. So, hindi mo matira. And yet, you want to ride on to the cocktails or to the coattails of the opposition. Paring Ado. Doble. Dalawang bangka. Secretly, mayroon silang kausap niya si Marcos, pare Vic, ispayan mo yan sila. Dito naman, President Duterte, sir, paano nga ng kamay ko? Kasi opposition ako. Sabi niya, hindi ako binigyan ni Marcos ng slot doon sa kanyang senatorial Kaya ka, Mr. Vic. So, yun lang po, mga kababayan. At pare-pareho itong mga bangag ng mga ito, kung ano-anong mga sinasabi, hindi mo na iniintindi kung anong sinasabi nung press con. Tapos, lihis na lihis yung sinasabi at mag-aakusa pa kay PRRD na sinungaling. When in fact, he did not even study or listen to what the topic was. Paring Ado, anong masasabi mo as a parting word? Well, ang nangyari dyan ay ganito. Sir G, pag natanong ka, sabihin mo, nagsisinungaling at babakapang kita. Yan, At sasabihin ko rin kay Secretary Pangandaman na baka pa naman ako. So ang bottom line po dito, kung matino ka, Mr. Marcos, you should have conducted an investigation. Kung sino po ang nag-filling the blanks, sino ang nag-fill up ng mga figures to reach to the point na magiging final yung General Appropriations Bill. So, imbestigahan mo, baka for all you know, yung budget secretary mo at yung mga staff niya, yun ang naglagay ng mga ano yan. Baka si Joke, no? Pumuslit. Pumuslit si Joke, no? Kasi, and you repeated history. Kasi, historically, nangyari na yan, na ang budget secretary or her minions are the ones filling the blank. And that happened to during the time of Macapagal Arroyo when she was a speaker, and previously pa in other administration. So it's not far that itong gusot na ito ay gawa-gawa ng Secretary of the Budget at karapat-dapat lang na imbestigahan. Now, kung hindi man, kung talagang may katotohanan yan, void yung budget na yan. Because invalid. It did not comply with the proper procedure. Can you imagine, pipirmahan ng mga senador, pipirmahan ng congressmen anong pangalan nito? Ratify. To ratify, hindi pa pala kompleto yung, hindi pa final and completed yung pinipirma nilang dokumento. Is that proper? Is that valid? Is that binding? In other words, kumbaga bigas kanin. Hindi pa na-in, tinira na. So, yun lang po mga kababayan. Itong amin is just to clarify matters. Yun po mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. YouTube channel din po at Ado Paglinawan, Iparas kay Paras.